Jesus saves, our hearts proclaim to the world we lift His name. From the home to the school to the... Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Brother Ramel Ralios, kasako po ng JSMI International. Nandito po tayo sa 10-minute devotion kung saan tayo po ay magbabad sa salita ng Diyos, mapuspos ng kanyang presensya at lumago sa ating mga pananampalataya. Sabi po sa Awit chapter 119 verse 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Samahan po ninyo kami sa maikli ngunit makapangyarihang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Magsimula na po tayo. Father God in heaven, Lord, marami pong salamat sa banal na pagkakataon na ipinagkaloob po sa amin. Salamat po sa pribilehiyong iyong ibinigay upang makapaglingkod sa iyo po, upang makapagbahagi po ng iyong salita. Samahan mo po kami, O Diyos, sa aming gawain ito. Ipadaba mo po ang iyong presensya at i-guide niyo po ang iyong lingkod upang ang lahat po na mamumutawi sa aking bibig ay punong-puno ng iyong pagmamahal. Nawa po, ipagkaloob po ang karunungan na nagmumula sa iyo upang ma-deliver ko po ng maayos ang aming pag-aaralan ngayong araw na ito. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang mapupurihan, ikaw ang maluwalhati. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. So, ang ating pong topic for today is about putting God first. No? Unahin ang Diyos. Mga kapatid, naisip nyo na ba na meron tayong hinahabol sa buhay, no? Na nais natin, gusto natin, at sa ating paghahabol natin, sa ating paghahabol doon sa nais o gusto natin na mangyari sa ating buhay, ay nabigo tayo. No? We feel that we are being let down. No? Siguro iniisip natin na having the right friends, no? Ang magkaroon ng mga tamang kaibigan, ang magkaroon ng mga katuparan sa buhay, mga achievements, or ang mga masasayang karanasan sa buhay, ay siyang magpapaligaya sa atin. No? Ngunit, nakita natin na bandang huli, hindi tayo lubusang lumigaya. No? Hindi ganap ang kaligayahan na ating hinahanap. No? Kung halimbawa naramdaman mo or naranasan mo ang ganito, hindi po ikaw nag-iisa. No? You are not alone in that feeling. Sapagkat, alam niyo po, meron pong mas mainam na paraan para makamit natin ang tunay na kaligayahan. No? Ang unang hakbang po upang maitayo natin, no, ang buhay na totoong lumalaganap, buhay na totoong lumalago, ay ang pagpili na unahin ang Diyos sa araw-araw. No? Putting God first in every day. So, bakit po ba napaka-importante nito? No? Importante po ito sapagkat anuman ang hinahawakan, no, ng ating pag-asa, whatever holds our hope, no, it will have our heart. Anuman ang hinahawakang pag-asa natin, hinahawakan ang ating puso. No? Kapag tayo ay naghahabol sa mga bagay na hindi tumatagal, sa mga bagay na pansamantala, kagaya ng success, no? Kagaya ng kasikatan, lahat ng yan ay panandalian lamang at darating ang araw na tayo ay mabibigo. No? Kasi mawawala din yan lahat. Ngunit kapag inuna natin ang Diyos, kapatid, lahat ng bagay sa buhay ay mailalagay sa tamang lugar. Everything else in life finds its proper place kapag inuna natin ang Diyos. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa chapter 6 verse 21 ng Matthew, no? Matthew chapter 6 verse 21, ang sabi, "For where your treasure is, there your heart will be also." Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso. Ibig sabihin, kung saan mo inilagay ang iyong kayamanan, kung ano yung pinapahalagahan mo, nandun din ang iyong puso. Your heart will follow kung saan mo inilalagay ang iyong desire, ang iyong mga nais, kung ano yung pinapahalagahan mo sa buhay. Susunod doon ang iyong puso. For where your treasure is,
there your heart will be also. No? Ang pagpili natin na unahin ang Diyos, ibig sabihin, we are making God as our treasure. No? Ibig sabihin, naging kayamanan natin ang presensya ng Diyos. Naging kayamanan natin ang Diyos. Naging pundasyon ng ating buhay ang Diyos. Hallelujah. No? Hindi po madali na gawin ang pagpili ng Diyos. Ngunit ito ang pinaka-importante, ito yung pinakamahalagang desisyon na maaari nating gawin. To put God first in everything we do. Kapatid, no? Nasaan po ba ang iyong pag-asa ngayon? Where is your hope now? No? Tayo ba ay humahabol, no? Hinahabol ba natin ang mga bagay na panandalian lamang? Mga pansamantalang bagay dito sa mundo? Are we chasing temporary things? No? Or are we putting our trust in God's eternal promises? No? Inilalagay ba natin ang ating mga pagtitiwala sa walang hanggang provision ng Diyos, sa walang hanggang biyaya ng Diyos? No? Ano ba ang mga bagay na nagtatayo sa ating mga buhay? No? Are we building our life on the things of this world na alam natin na hindi magtatagal, na alam natin mga temporary lamang? Or are we building our life? Are we making our life on the things of God? Malinaw po ang sabi ng ating Panginoon. No? Kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang ating puso. So napaka-importante po na unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa ating pagpipili, dapat is God pleased in doing this? Nalulugod ba ang Diyos sa pangagawain kong ito? Sa lahat ng ating mga pagpipili, sa lahat ng ating gagawin, isipin po natin, am I pleasing the Lord? No, sa paggawa ko nito? Nalulugod ba ang Diyos sa paggawa ko nito? So, kapag ginawa natin yan, kapag inuna natin ang Diyos sa lahat ng ating pagpipili, ang lahat ng bagay dito sa mundo, ang lahat ng bagay sa ating buhay will fall into the right places. No? Hindi na natin planuhin pa. Let God plan, no? Ipaubaya natin sa Diyos ang lahat ng plano sa ating buhay. Magpasakop tayo sa Kanya. Hallelujah, no? Kasi kapag kainuna natin ang Diyos, alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan natin. Alam ng Diyos kung ano ang mga bagay na kailangan mo. Ibibigay yan ng Diyos. At He who promised is faithful, sabi sa Hebrews, di ba? Siya na nangangako ay tapat. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. So magtiwala lang po tayo na alam nating ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Amen? Amen. Opo, marami pong salamat. Isara na po natin sa closing prayer. Father God in heaven, Lord, salamat po sa mensahe ngayong araw na ito na udahin ka namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Father God, marami pong salamat sa iyo pong salita. Nawa po ito ay magiging katulad ng isang binhi na may tanim sa aming mga puso at makita po sa araw-araw naming pamumuhay. Lord, patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy niyo po kaming ingatan, at patuloy niyo pong pangunahan ng aming buhay upang ang lahat po ng aming sasabihin, gagawin, ay naaayon po sa iyong kalooban, O God. Salamat po, O Diyos, in Jesus' name, amen and amen. Amen. So, maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa JSMI International Online Devotion. Naway ang salita ng Diyos ay patuloy na maging gabay at kalakasan sa inyong buhay. Huwag po kalimutang samahan kaming muli sa ating 10-minute devotion tuwing linggo po ng gabi. At ibahagi po natin ito sa iba upang sila rin po ay mapagpala. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. God bless you all. Amen. Jesus To God be all the saves, glory. our hearts proclaim.